Mga kaibigan, magandang hapon po or paggabi na rin po. Meron po tayong update sa lagay po ng ating panahon. Pero bago ho yan, palike and subscribe po muna ako at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, dineklara na po ng Pag-asa isa pong low pressure area ang namataan po dito po sa may bandang east of Central Luzon po mga kaibigan. And as of now, may layo po itong 2,895 kilometers. So mga kaibigan, ito yung sinasabi po natin na banta ng panibagong bagyo at kapag pumasok po sa ating para itatawagin pong bagyong Julian. So as of now, wala pa po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas pero hindi pa rin po natin inaalis yung mga posibilidad na within 24 to 48 hours, ito po ay maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo at yung direksyon po niya ay mas lumapit pa dito sa east of Central Luzon po mga kaibigan. So maging handa po tayo sa anumang posibilidad dahil ito po yung bagyo na posibleng humabol bago po matapos ang buwan po ng Setyembre. Pero ngayon po meron po tayong pagkatala ang ating forecast weather condition. Intertropical Convergence Zone po or ITCZ ang nakakaapekto po sa ating bansa ngayon, especially po sa area po ng Visayas, Mindanao at Palawan. So patuloy pa rin tayong makakaranas ang ilang lugar sa ating bansa ng maulap na kalangitan bandang hapon at sa gabi, mahina hanggang sa malakas na pag-uulan ang posibleng asahan. Forecast weather condition mga kaibigan, narito po sa area ng Eastern at Central Visayas po, kasama po ang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Palawan. Cloudy skies po ang mararanasan dyan. Meron po mga isolated rain showers and thunderstorm po pagdating po sa gabi. Dulot po yan or sanhi po yan ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. So mag-ingat po tayo sa posibleng pagbabaha sa mga lugar po na aking binanggit kung sakali magkaroon ng malakas na pag-ulan pagdating po sa gabi. So kung titignan nyo naman, medyo hindi naman siguro ulan ng malakas pero maging handa na lamang po tayo. Dito naman po sa area ng Bicol Region at Quezon, asahan din po dyan ang maulap na kalangitan ngayong hapon at pagdating naman sa gabi, posibleng magkaroon ng mahinang pag-uulan. So maging handa na rin po tayo mga kaibigan dahil naman po yan sa easterlies o yung mainit na hangin po na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ang area naman po ng Metro Manila at the rest po ng ating bansa ay makakaranas naman po ng maulap na kalangitan. Meron pong isolated light rains to heavy rainfalls pagdating naman po sa gabi dahil naman po yan sa banta po ng localized thunderstorm. So maging handa rin tayo mga kaibigan, kahit mainit po ang panahon na ating nararanasan ay posible pa rin po tayong makaranas ng malakas or mga biglaang pag-uulan. So mga kaibigan, balikan natin itong ating na monitor na low pressure area. Ito po ay posibleng mabuo sa Philippine Area of Responsibility natin kapag ito ay lumapit pa bandang Huwebes po siguro or mga Biyernes depende na rin po sa ating chart within 24 to 48 hours po. O monitor natin yan mga kaibigan, basta ngayong linggo po na ito po ay malaki ang tsansa na maging isang ganap po na bagyo. So maging handa at maging alerto tayo mga kaibigan. Etong huling bagyo na ito wag naman po sana maging malakas pero kung titignan po ninyo dahil na nga rin po sa papalapit na ang northeast monsoon or hanging amihan, palabas naman na or nawala na rin, pawala na itong hanging habagat, pwede pong magkaroon niya ng pagsasulubong yung easterly sa ITCZ, pwede po yan magkaroon ng pagsasulubong, pwedeng mas lumakas pa po etong low pressure area o posibleng bagyo. So patuloy ko po kayong i-update and please huwag pong kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.